Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Ano na, mag-11 o'clock na ng gabi. Actually, kararating ko lang, dumating ako ng 10 o'clock. So, like more than 12 hours ako sa trabaho today. Dahil super, super busy. Alam nyo naman tayong mga Pilipino, hindi tayo aalis hanggat hindi okay yung trabaho natin. Ayaw nating ipasa as much as we can, no? Because kinakailangan nating ma-sure na magawa ang mga dapat gawin. Lalo na at buhay ng pasyente ang pinag-uusapan. So anyway, kararating ko lang at sinadya ko talaga na hindi mag-video ng 2 araw yata para naman sa ganon is walang manisi sa akin na ano, alam mo yon yung video ka ng video, reaction ka ng reaction, eh samantalang kakalabas lang ng video, ganon. So anyway, matagal ko na talagang gustong reaksyonan nito na yung pagkakita ko sa pamamanhikan ni pamilya ni Jury kay Ninita. Talaga 'di ba yung una kong reaction video na sabi ko mas naawa ako doon kay sa mapapangasawa sa uyab ni Ninita, which is after several videos na napanood ko, mas lalo akong naawa talaga sa sitwasyon na nila, no? It's talagang nakakalungkot isipin na ganun nga na magpapakasal ng maaga, etc. Considering na ganon yung financial na situation ng mapapangasawa ni Ninita. Gaya nga ng sabi ni na Pugong, ni na Peking Bombay, ni na Estong, na hindi natuloy nung araw na yon ang pamanhikan. I think Sabado yata yon, and then yung pala hinintay muna yung sahod para makabili ng bigas na dadalhin. And then after that, ang tagal nilang hinintay ang mga magulang kasi walang pambayad sa pampasahe or pangpagas kung hindi pa tumulong ang mga content creators ni gaya ni Aya at saka ni na para mabigyan ng pamasahe or pambayad ng gasolina is imagine naglalakad sila. And it is really nakakalungkot na isipin na ganon. And then to the point na dumating na sila doon, and then nakita ko yung video nang inihatid sila sa bahay na inihatid sila ni sino naghatid? Si Estong at saka si nakalimutan ko na yung pangalan. Super. Itong mga apo sa kanto. Derek, kanino yung package? Oh. So anyway, nung inihatid sila, yung nakita ko yung nanay ni Jury, nakapaa-paa. Naglalakad na nakapaa-paa. Imagine yung, paggagaling lang nila sa sasakyan yon. So, masyadong nalungkot ako nung nakita ko yung pangyayari na yon. And then, kaya yung sinasabi na mabuti na lang nagbagong isip ni Nanay Lorna daw at hindi na siya humingi ng kung ano-ano dahil nakita yung kalagayan ng buhay ng lalaki. Which is, hindi mo kinakailangan ng tignan kasi yung mga sitwasyon na ganon, no? Yung ganon, nakapaa-paa, walang pamasahe, walang pambayad ng gasolina para sa masakyan, kinakailangan hintayin pang sahod para lang may pambili ng bigas. Imagine yan na magiging hirap later on ni Ninita after na mag-asawa sila, no? Kung matutuloy na ganun na lang yung trabaho ng lalaki at wala namang trabaho si Ninita. So talaga yung I think talagang maganda nilang gawin yung suggestion ko na gawing reality TV show yung buhay mag-asawa ni Ninita at saka ni Jury, at I'm pretty sure na mas malaki pa ang kikitain nila
na Unyot, ayun, naalala ko na si Unyot TV. Sorry, Sir Unyot, forgot your name for a little bit. At parang mas malaki pa ang kikitain nila kaysa yung trabaho, no? Though pwede pa rin namang magtrabaho, hindi ko naman sinasabing hindi. Kaya lang maganda siguro yung gawin talaga na reality show, TV show, or reality video show, kung ano man ang tawag mo doon, para na sa ganun is merong karagdagan na kita sina Ninita at saka ni Jury. Kasi oh my na-imagine ko na, no? Lalo na si Ninita, hindi na siya sanay na buhay mahirap, sanay na sila na laging may mga tumutulong sa kanila, may mga nagbibigay ng bigas, may mga nagbibigay ng pera, from the sponsors hanggang kina Onyo TV, si Aya, at ngayon mag-asawa na, paano na. Kaya talagang maganda talagang gawin yung suggestion ko, at i-try lang naman, wala namang masama kung ano-ano, kung subukan. But anyway, ganun nga. Kaya nga, ang point ko sa video na to is that, ito kasi ang problema ko minsan, no? Kasi kapag gagaya nun, kahit na kamo na hindi mahirap ang buhay ng lalaki, hindi pa rin na pwedeng mag-demand si Nanay Lorna. Hindi na siya pwedeng magsabi na, kung hindi niya ako bigyan ng kalabaw, hindi ako papayag na ipakasal ang anak ko. Hindi na niya kasi pwedeng sabihin yun. Unang-una, no, yung, hindi naman sa tayo nang huhusga, but most likely na may nangyari na sa kanila. Tsaka si Ninita, siya talaga yung pumunta sa lalaki. Si Ninita naman talaga yung nagpupunta sa lalaki. Alam niyo yun? So, paano mo pa sasabihin na, hindi ko ibibigay yung anak ko dahil, hindi ko ibibigay yung anak ko, kinakailangan bigyan niyo muna ako ng isang kabayo, isang motor, isang bukid. So, hindi na talaga pwedeng mag-demand si Nanay Lorna. Kumbaga, wala siyang karapatang mag-demand, no? Hindi lang dahil sa mahirap ang buhay ng pamilya ni Jury, kung hindi sa sitwasyon. Again, hindi natin hinuhusgahan ang ginawa ni Nita. Kasi hindi lang naman siya ang gumawa noon. Marami actually akong kakilala sa amin na sila na yung umuwi sa lalaki dahil gusto nila yung lalaki, torpe yung lalaki. So, ang ginawa nila, sila na yung umuwi. Umuwi na sila talaga. Umuwi na talaga sila sa bahay ng lalaki. So, hindi lang naman siya ang gumawa nun. Kaya hindi natin siya pwedeng husgahan sa bagay na yon. Yun nga lang kasi, ang ano lang dito is that, again, like I said, na kahit may kaya pa ang pamilya ni Jury, hindi pwedeng mag-demand si Nanay Lorna. Kasi, yun nga, yung anak niya ang pumunta, yung anak niya ang pinuntahan niyo si Jury. Tignan niyo naman, nung after ng pamamanhikan, talagang, ginusto niyang sumama, no? Kahit sinabihan siya na, saka na, pagkatapos ng kasal, kasumama, alam niyo yon, yung marami pang kuskus balungos. So, isa siguro magandang aral ito, no, na matutunan or ituro sa ating mga anak na kababaihan, kung pwede pa silang makinig sa atin, na wag silang basta-basta isuko ang bataan nang sa ganun is pwedeng mag-demand ang parents, no? Kaya walang kasalan kung wala munang ipon. Kumbaga, parang nga ganun baga. I know hindi na uso yan ngayon, pero kagaya ng mga katutubo or kagaya doon pa sa mga liblib na probinsya, uso pa rin yun, yung Dory na tinatawag, yung kinakailangan mong magbigay bago ang kasalan, or gaya nga ng nangyari kay Mylene, pag maalala nyo, no? I think kabayo ba yung binigay o motor, ay hindi ko na maalala, at kinakailangan palitan ni na Sir Paul yon. So it's at isa pa, kasi kung minsan parang bang wala ka nang maipagmalaki, kasi kung kung naibigay mo na yung alam mo yon, yung parang libre na lang yung pagpunta-punta nyo sa motel, mga ganun-ganon, parang hindi na kasi nagiging sagrado yung kasal. Again, hindi ako naghuhusga. Sinasabi ko lang na kung pwede natin pagsabihan ng ating mga anak na babae, para nang sa ganun is, sa palagay ko, yung sinaunang style
no, is mas maigi pa rin kasi nakita nyo naman na back then, dahil hindi basta-basta sinusuko ang pagkababae, ngayon talagang pag mag-asawa sila, nananatili yung ano, nananatili yung sagraduhan ng kasal. Kesa ngayon yung ang bilis na magsama, ang bilis na maghiwalay. Kasi nga naman, kasama mo pa sa bahay, mamaya may kachat na, kasama mo sa bahay, mamaya may kaugnayan ng iba. Lalo na ngayon na very open ang social media. So, for some reason, ang mga tao, instead na gamitin ng social media na maganda, ayaw nang nangyayari. Yung hinahanap yung mga unang boyfriend, etc. etc. Anyways, hindi naman yun ang topic natin ngayong gabi. Ang topic lang natin ngayong gabi is that yung para sa akin is naging talagang kawawa talaga yung nakita ko na gano'n na naglalakad na nakapaa ang nanay ni Yuri. So, maaring siguro na pag-isipan ko yung plano ko na ang kikitain ng mga videos is iririgalo natin sa kasal nila or bibigyan natin sa kasal nila para may dagdag sila na panghanda. Pero iniisip ko yung mga suggestion nyo kasi marami ang nagsuggest sa inyo na wag na lang ibigay sa pangkasal nila kasi may mga nagsabi na marami yung mga sponsor, sigurado magbibigay yan. Sabi, yung mga ibang mga content creators, yung mga YouTubers, gaya ni na Sir Paul, ni na Onyot, ni na Aya, is tutulong. At ang suggestion sa akin is ibigay na lang sa pamilya ni Yuri kasi nga may sakit pa yung tatay niya. Tignan nyo naman yung nanay, halos, tignan nyo naman, nakapaapaa. At saka tignan nyo yung itsura niya, like, I feel so sad. Talagang lungkot na lungkot ako na nung nakita ko siya sa videos ni na Peking Bombay at saka ni Estong. Kaya, iniisip ko na maaring ganun nga siguro. Hindi pa final ang decision ko kung ganun nga yung gagawin sa kung ano man yung kinikita natin sa pagre-reaction natin tungkol sa relasyong Yuri at Ninita. Kaya ang pakiusap ko lang sa inyo is patuloy nyong i-share ang video, i-like ang video, mag-comment kayo, kahit ano-ano lang ang i-comment nyo dyan. Kasi the more na comment, kasi nakikita yon ni YouTube. Nagiging maganda yung algorithm niya. So, kaya tignan nyo, kahit kuminsan, kahit ang views hindi naman umaabot ng 100,000 views, maganda yung kinikita kasi maraming engagement. Marami yung mga nagko-comment, marami yung mga nag-share, mga ganon. Kaya, pakiusap ko po na sana i-share nyo para sa ganon is medyo malaki-laki yung kitain ng ating mga reaction videos para again, titignan ko kung anong suggestion ang mas makakarami. Ibibigay ba na pantustos nila sa tulong na pantustos sa kasal or ibibigay natin na tulong sa pamilya ni Yuri para sa kanyang nanay at lalo na sa kanyang tatay na may sakit. Kaya maraming salamat po. Kaya tignan nyo kahit na pagod ako, nag-video ako kasi meron nga tayong goal. Meron po tayong goal. Otherwise, siguro ang ginagawa ko na ngayon, kanina pa ako, nung pagdating ko siguro, nanonood na ako ng TV at naglalaro na. But, ayun nga, maraming salamat po sa inyo. At, tignan ko po, magbotohan po kayo kung para kanino natin ibibigay ang kikitain ng ating mga reaction videos. Kaya, yun po, maraming salamat. Thank you very much. So, mag-comment lang po kayo kung anong gusto nyong reactionan ko. Pero meron akong gustong reactionan pa talaga na matagal, ilang araw ko nang gustong gawin. Kaya lang dahil sa kabisihan, so hopefully, pwede kong gawin bukas. Kasi bukas, hindi ko alam kung papasok ako o hindi kasi pupunta ako sa cancer doctor ko. Kaya anyway, magandang gabi po ulit sa inyo mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Magandang umaga sa Pilipinas, magandang hapon sa ibang panig ng mundo, magandang madaling araw sa ibang panig ng mundo. So hopefully po maka-live tayo ngayong weekend. So thank you and bye-bye.